Amy, tatakbo ring Senate President. May ilang kapwa senador ang lumapit kay Senator-elect Amy Marcos para hikayatin siyang tumakbo sa Senate President sa 20th Congress. Sinabi ni Senator Amy na ilang mga kapwa senador ang lumapit sa kanya para ialok ang kanilang suporta bilang kanilang kandidato para sa pagka-Senate President. Whoever will be elected by our peers, whether it is me or not, there are certain congressional reforms that need to be undertaken, ayon pa kay Amy. Inaasahan naman na sosuporta at boboto kay Senator Amy ang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte na muling nahalal na sina Senators Bongo at Ronald De La Rosa. At si Senator-elect Rodante Marcoleta na pawang nanalo noong May 12 midterm elections bilang bahagi ng senatorial slate ni Duterte. Ayon kay Amy, kung siya ay mahalal na Senate President, uunahin niya ang reforma sa proseso ng pag-aproba ng pambansang budget, partikular ang pag-alis sa Bicameral Conference Committee o ang bahagi kung saan nagkikita ang Senado at Kamara upang pag-isahin ang magkaibang bersyon. The most important is reform in the budgetary process. Tigilan ng mahiwagang BICAM. The right priorities in spending, considering our current fiscal deficits and huge indebtedness, must be legislated. Food security and support to our farmers and fishermen, education, health, and truly necessary social services. Pahayag pa ng Senador. Marcos, pinag-resign buong gabinete. Pinagsimiti ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lahat ng miyembro ng kanyang gabinete ng courtesy resignation bilang bahagi ng mas malawak na pagsasaayos sa direksyon ng pamahalaan kasunod ng resulta ng halalan. It's time to realign government with the people's expectations, ayon kay Pangulong Marcos. Layo ng hakbang na ito na muling ihanay ang administrasyon sa mga tunay na pangangailangan at inaasahan ng taong bayan. Ayon sa palasyo, tapos na ang panahon ng nakagawiang pamamalakad at ang tinig naman ng mamamayan ang dapat mangibabaw, hindi ang politika. This is not business as usual. The people have spoken and they expect results, not politics, not excuses. We hear them and we will act. Dagdag pa ni Marcos. Sa pamamagitan aniya ng panawagang ito, binibigyan ng kalayaan ang Pangulo na masusing suriin ang performance ng bawat ahensya at tukuyin kung sino-sino ang nararapat manatili sa gabinete batay sa bagong prioridad ng administrasyon. Itinuturing ng Malacanang ang hakbang na ito bilang pagsisimula ng panibagong yugto ng pamumuno, isang pamahalaang mas matatag, mas mabilis kumilos at nakatuon sa konkretong resulta. This is not about personalities, it's about performance, alignment, and urgency, the President added. Those who have delivered and continue to deliver will be recognized. But we cannot afford to be complacent. The time for comfort zone is over. Pahayag pa ni Marcos. Habang kinikilala aniya ang mga opisyal na nagsibe ng mas delegasyon at profesionalismo, binibigyan diin ng administrasyon na kailangan ngayon ng mas mabisa at agarang tugon sa mga pangangailangan ng bayan. Tiniyak naman ng Malacanang na hindi maantala ang paghahatid ng pangunahing serbisyo habang isinasagawa ang mga pagbabago at mananatiling matatag ang operasyon ng pamahalaan habang binubuo ang isang mas mahusay na gabinete para sa kapakanan ng mamamayan. Habang isiling sulat ito, nasa mahigit 30 cabinet secretaries at iba pang ang posisyon ay may cabinet rank ang nagpagbitiw na.